Oras natin mga kabayan, ganap ng alas 6:41 ng umaga, Philippine Standard Time. Tuloy sa ating mga balita ngayong umaga. Idinao sa ikatlong araw ng Kalibungan Festival ang Tourism Stakeholders Day sa The Basket Capital, Amas, Kidapawan City. Layunin nitong mas mapagpatibay pa ang kooperasyon at ugnayan ng mga stakeholders sa nasabing industriya sa lalawigan na binubuo ng mga lokal na negosyante, mga ahensya ng gobyerno at iba pa na nakabahagi upang mas mapaunlad ang turismo sa lalawigan. Sa pagbisita ng Governor Emilio Lala Tanin Mendoza sa Stakeholders Day, pinaalalahanan nitong lahat na panatilihin ang mataas na kalidad sa lahat ng produkto at serbisyong ipinagkakaloob sa publiko. Dito'y binibigyang diin ang kabutihang o bilang pagtutuwid ng butihing gobernadura na mahalaga ang kalinisan at consistency ng mga tourism products and services sa lalawigan upang maging globally competitive, habang tiniyak rin ito ang buong suporta ng Kapitolyo sa kanila. Ayon naman kay Cotabato Province Tourism Council CPTC Vice Chair Artela L. Milumeda, sabi niya kung saan ay hinikayat nito ang mga stakeholders na pag-ibayuhin ang pagbibigay suporta sa bawat isa. Sa kabilang banda ay binahagi naman ng DOT-12 Assistant Regional Director Engineer Armin Yuhatuya ang mga datos ng turismo sa lalawigan at rehiyon na nagpapakita ng mataas na antas ng pagganap nito sa lokal na industriya. Binanggit din niya na ang Magpet ang most visited destination ng mga turista sa lalawigan. Dumalo dito ang mga piling kawani na Department of Tourism 12, miyembro ng CPTC, DILG Provincial Office, Representative Vita Gumahad, Museum Development Board Chairperson Grace Bilunsaga at mga tourism officers ng mga bayan at syudad ng lalawigan. Ang aktibidad ay magkatuwang na pinangunahan ng pamahalang panlalawigan sa pamamagitan ng Public Affairs Assistance, Tourism and Sports Development Division at ng CPTC. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, bilang panghuli sa ating balitang probinsya, nagsagawa ng artificial insemination ang Animal Health Services and Office of the Provincial Veterinarian Maguindanao del Norte sa bayan ng Northern Kabuntalan. Layunin ng programa na matiyak ang kalusugan ng mga hayop na katuwang sa hanapbuhay ng mga magsasaka. Sa pamamagitan ng programa, inaasahang magiging produktibo ang hayop sa hinaharap. Naglilibot naman ang MDN Upbet at DAPCC upang mailigtas sa sakit ang mga alagang hayop sa lalawigan. Ang libreng programa ay nag-umpisa August 26 to 30, 2024 sa ilalim ng kautusan ni Governor Abdul Rauf Makakua at inisyatiba na rin ni Mayor Dato Ramin Dilang Galing. Sa Kings Radio. Bino mga kabayan, alas 6:43 na ang ating oras, Philippine Standard Time. Labos ulit yan ang pilan. Alamin pa rin natin yung mga report na ating mga kasama na standby pa rin. Abay, top most wanted person sa Cotabato City, huli ng mga otoridad. Alamin natin detalye mga kabayan, report niyan mula kay Edgar Cabanyo. Kings Radio. Report. Nahuli ang tinaguriang top 2 most wanted person sa lungsod ng Cotabato sa ikinasang arrest warrant operation ng mga otoridad kahapon alas 10 ng umaga sa PC Hill, Barangay Rosary Heights 1. Kinilala ni Cotabato City PNP Station 1 Commander Major John Vincent Bravo ang akusado na si alias Tata, 43 anyos, may asawa at residente ng Barangay Poblasyon 4 sa lungsod. Armado ang mga operatiba ng kautusan mula sa RTC 12 Branch 13, Cotabato City. Nahulihin si alias Tata dahil sa kasong panggagahasa na pirmado ni Honorable Judge Anabel Piang na may petsang August 9, 2024 at walang piyansa. Maayos naman na sumama sa mga otoridad ng akusado na sa ngayon ay nakakulong na sa pasilidad ng Estasyon 1 at nakatakdang dinggin ang kanyang kaso sa nabanggit na korte. Yan ang report. Edgar Cabanyo para sa Umagang Balita. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, Mayor Apple Kwan todo suporta sa partisipasyon ng LGU Libungan sa Provincial Health Summit 2024. Alamin natin ang report ni Maricel Bayuna. Kings Radio. Report. Buong pusong sinuportahan ni Mayor Angel Rose Apple L. Kwan ang Rural Health Unit o RHU ng Libungan sa kanilang partisipasyon sa Provincial Health Summit 2024 noong August 20, 2024 sa IPHO Conference Hall, Amas, Kidapawan City. Ang nasabing summit ay isang mahalagang pagtitipon na naglalayong talakayin at pagyamanin ang mga inisyatiba sa kalusugan sa buong probinsya. Sa nasabing aktibidad, ipinakita at ibinahagi ng mga kalahok ang mga pinakamahusay na kasanayan sa kalusugan
kalusugan na nakahanay sa mga building block ng DOH dahil sa husay ng mga RHU staff ng Libungan sa pamumuno ni Municipal Health Officer Dr. Nikki Pader Ayeng, nakatanggap ang mga ito ng mga parangal. Ang Provincial Health Summit 2024 ay diniluhan ng iba't ibang mga health units mula sa buong probinsya, mga lokal na opisyal at mga eksperto sa larangan ng kalusugan. Ang summit ay naglalayong palakasin ang mga hakbangin tungo sa mas epektibong healthcare system na makikinabang ang bawat mamamayan sa buong probinsya. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Isa pa report mga kabayan, above 40 basketball team ng Bayan ng Libungan pasok na raw sa championship game ng Kalibungan Sports Fest. Alamin natin report mga kabayan mula kay Jose Edison, Katulong. Goy, balita mo. Matagumpay na nakapasok ang basketball team ng Libungan sa above 40 kategory para sa nalapit na Kalibungan Festival Basketball Championship. Ang nasabing kupunan ay napakitang gilas sa kanilang laro sa Best of 4 kahapon, August 28, 2024, laban sa kupunan ng makilala. Dinadala ang suporta ni Mayor Angel Rose Apple Juan. Pinahanga nila ang mga manonood sa kanilang dedikasyon at husay sa paglalaro. Naging mahigpit ang laban sa eliminations, ngunit na naig ang karanasan at diskarte ng kupunan ng Libungan upang makuha ang kanilang pwesto sa finals. Ang kanilang tagumpay ay bunga ng masusing paghahanda at solidong teamwork kung saan ipinahayag din nila ang kanyang pasasalamat sa suporta ng lokal na pamahalaan at ni Mayor Apple Juan, mga tagahanga at sa dedikasyon ng mga manlalaro sa nagpatuloy ng kailang pagsanay sa kabila ng mga hamon. Inaasahan ng kupunan na magtuloy-tuloy ang kanilang momentum hanggang sa championship game ngayong darating na September 1, 2024. Ang Kalibungan Basketball Championship ay nabangan ng maraming taga-suporta at tiyak na magiging isang kapanapanabik na kaganapan sa buong probinsya. At yan ang report. Ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita Umagang Balita sa Kings Radio.